Nasa ating linya ang Senate President Vicente Soto III. Ayan, alamin nga natin kung maipapasa nga ba within this week ang batas na magbibigyan ng emergency powers sa Pangulong Marcos kaugnay dito sa issue ng excise tax. Senator Tito Sen, sir, SP, ayan, right possible, sir. Magandang umaga po. Good morning po. Sir, may Kuyang Mayor, magandang umaga po. Jackie, good morning, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Senator, sir. Una po, ayan, may ipapasa po ba ngayon ang panukala para bigyan ng emergency powers ang Pangulong Marcos bago po kayo mag-recess, sir? Malamang na maipasa namin today kasi napasa namin kahapon on second and third reading sapagkat ito'y certified urgent ng Presidente. So in other words, you do away with the 3-day rule kapag merong certification. So after second reading, imbis na 3 days after, pwede yung third reading, which we did last night. And then kagabi din, dinesignate ko na yung mga bicameral conference members, si Pia, si JB, at saka si Joel, ano? And then what happens, nag-usap sila, kagabi pa lang nag-usap na sila. And most probably kung hindi mag-meet, pwedeng maging paper bicam yan kung may konting disagreeing provisions. Ganun lang. Hopefully ma-ratify nila maratify namin after magkasundo sila later. I'm sure this morning magmi-meeting sila. So, suspension po, sir, hindi po reduction ng excise tax, Senator Tito, sir? Yung sa batas na nakalagay dito sa bill namin, we are authorizing the President to either suspend or reduce or decrease. Yung excise tax. Pwede. Ayan. At ilang may limit po ba? Gano'ng katagal po ito nga emergency powers ni Presidente? Sa ngayon, kung di ako nagkakamali, 3 months ata yung... 3 months. I'm not sure. Medyo hindi ako sigurado sa sagot yan. Pero ang tanda ko sa debate namin, 3 months. Tapos adjustable, parang gano'n. Pwede naman magpasa uli. At kailangan po ba magkaroon muna ng state of emergency, Senator Tito Sen, sir, bago gamitin ng Pangulo ang kanyang emergency powers? Hindi eh. Ang nakalagay doon is kapag may certain amount na inabutan na. Yung $80 yata. Mga presyo ng langis. Per barrel ng crude oil. At saka kung ano-ano pa na mga posibilidad pagdating doon at makakasama sa mga kababayan natin, then he is authorized. Yung title nga namin. So hopefully that will be carried by the House version also mamaya. Senator, sir, isa pa. Napag-usapan daw po yung oil deregulation law. Ayan, may nagmungkahi nga ba na i-repeal na itong oil deregulation law at ibigay ang kontrol sa gobyerno dito sa oil industry, Senator, sir? Ako, Kuyang. Opo. Ganun po ba? Ayan, oo. Ay, ikaw pala. Ayan. Ikaw naman pala. Bilisan na kaagad. Oo. Ito, ganito Yes, sir. Noong 1998, bago umalis si President Ramos sa Malacanang, Opo. I'll be very blunt about this. Yes, sir. Nabraso Senado nun para ipasa yan, yung downstream oil deregulation. Alright, para malaman mo kung para mapatunayan kung ganong kabigat yung sinabi ko na nabraso. Opo. Hindi ko sinasabi kung sino nagbraso Opo. Basta may nagbraso dyan sa Senado. 13 lang ang boto ng pumayag dyan Ganun ba? Oo. So, manipis. One vote lang. 1998. Isa ako sa mga hindi bumoto kasi kinakabahan kami noon. Ako kinakabahan noon. Sinasabi ko na baka mamaya nawalan tayo ng control dyan. Yes. Ano na nangyari? Katulad ngayon, kaya natin gusto sana dito sa excise tax dito sa aming mga pinapasang mga bill, ay maibalik natin yung
kailangan malaman ng gobyerno, magkano ba bilhin nyo? Magkano bilhin ninyo? Itong mga oil companies, magkano bilhin nila? Kailan nila binili? Katulad ngayon, biglang nagtataas ng gasolina yung mga iba, di ba? Tama. Bakit? Kailan ba nila binili yan? After, nung may gera na o bago mag-gera? Iba presyo nun. Opo. Iba presyo nun at ngayon. Bakit tataas nyo kagad? Tama. Di ba? Ngayon, nung araw ganun. Dahil wala niyang downstream oil deregulation na yan. Dahil regulated ng gobyerno. Kaya sinasabi ko, wala nang masyadong debate. I-repeal na lang. Balik Yan. natin doon sa original. Oo, ayan. Oh. Nakalungkot naman na beer mo, inutil ang gobyerno, walang control pag ganitong emergency. Tsaka ang Senator Tito sinasabi din po kasi, Senator, is staggered, utay-utay. Pero parang isang bagsakan din po kung hanggang 20 pesos ang itataas ng diesel, Tuesday, magtataas sila ng mga 16. Tapos sa susunod na araw yung the rest. So ano po yung staggered doon? Ano po Okay. Hindi maganda. Kaya natin binibigyan namin ng kapangyarihan ang Pangulo na kontrolin yan. At in support of that, kung ito hindi matatapos sa loob ng 3 buwan, in support of that, kaya ako pinail nga yung oil deregulation repeal. Oh, yan. Aba? Alisin na natin yun, balik natin sa dati, yung may say yung gobyerno, may kontrol ng gobyerno, alam natin kailan bumibili, saan binibili, magkano bili. Di ba? Ngayon lahat ngayon yan, bulag tayo Wow. Nasa control nila ngayon Aha. Di ba? Lahat yan. Sabi nga nila, marami nang magagalit sa akin. Hindi ba, matagal nang maraming galit sa akin. Hindi, tsaka ito, Senate President Tito Sen, sir, para sa bayan po ito. Ayan, para alam naman natin na may cartel, oil cartel Ayan, siguro dapat mabuwag na yan, sir. Correct ko yan. Kasi ang gobyerno, kahit pa paano ang gobyerno nakikinig pag napintasan kumikilos, di ba? Ito ba mga oil companies, pag sila ba napintasan, pinapasin ba tayo? Wala Hindi. Wala, mga tengang kawali Ngingitian ka lang. Ayan, naku, sama po kami ng benta dyan, Senator Tito Sen, sir. Sana'y isulo nyo po ang oil pag-repeal sa oil deregulation law at marami ang matutuwa pag yan ay naipasa. Ayan. Thank you, sir. Hopefully. Sige, thank you. Salamat, Jackie, thank you. Kuyang, thank you very much. Maraming salamat, Right Possible, sir. Ayan, Senate President Vicente Soto III, ang ating Senate President.